Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Ang magkapatid na si Ju Byung-woo at Ju Byung-ki, mga idol, ay mga smuggler sa Seoul na nalaman na ang mga illegal na imigrante ay namatay sa isang container na mula sa hindi kilalang sakit. Kinukuha nila ang nag-iisang nakaligtas na si Moon-jae at video ng cellphone ng mga bangkay upang ipakita sa kanilang boss sa budang. Ngunit si Byung-woo ay nagkasakit at nakatakas si Moon-jae. Ang magkapatid ay pumunta sa isang klinika kung saan naipasa ang nakakahawang sakit sa iba pa na kumalat sa buong lungsod. Sa Contagion Center sa budang, si Dr. Kim In-hae ay pinagsabihan dahil sa pagkawala ng mahalagang dita nang ang kanyang kutsi ay nahulog sa isang baras ng minahan noong nakaraang araw. Ang kanyang bag ay nakuha mula sa baras ng mga kasapi ng ERT na sina Kang Ji-go at Bae Kyung-ub. Sinasagot ni Ji-go ang kanyang telepono at inihatid ang bag sa anak na babae ni In-hae na si Mirio. Ang kalagayan ni Byung-woo ay lumala at nagsimula siyang magsuka ng dugo. Dadalhin siya ng kanyang kapatid sa isang emergency room kung saan siya ay ihiwalay na may hindi kilalang trangkaso. Tinawag upang makatulong. Nahanap ni In-hae ang video ng cellphone at tsurya ng mga kondisyon sa lalagyan ng container na pinapayagan ang virus na magmutit. Tumanggi si Byung-ki na sagutin ang mga katanungan tungkol sa mga namatay na tao sa may container. Namatay si Byung-woo at inilantad ni Byung-ki ang ilan sa mga tauhan ng ospital habang nagpupumilit na makarating sa kanyang kapatid. Sa susunod na araw, marami pang tao ang nagpapakita ng binibigkas na mga sintomas. Sa tulong ng KCDC, hinanap at sinunog ng tauhan ng ospital ang mga nahawaan ng virus. Gayunpaman, ang mga daga na kumakain sa mga bangkay ay nakatakas sa lungsod. Natukoy ng tauhan na ang agresibong virus ay isang mutated na H5N1 na maaaring pumatay sa loob ng 36 na oras at tumawag upang i-quarantine ang lungsod. Iniligtas ni Moon-jae si Mirio mula sa pagbagsak ng kutsi. Pagkatapos ay iniiwasan niya siya na may kamalayan na siya ay nagkakalat ng sakit. Tumawag si Mirio kay Ji-go upang makatulong na hanapin ang taong may sakit. Ngunit hindi sila
nagtagumpay. Kumalat ang tsismis tungkol sa pagsiklab at ang mga tao ay nagsimulang magpanik. Naisip ni Jigo ang isang babaeng nahulog mula sa isang eskalator at nawala ang paningin niya kay Mirio. Habang pinapahiya ang pangangailangan para sa isang kwarantin, ang mga tagapangasiwa at mga politiko ay nahaharap sa isang sakuna ng sitwasyon habang ang mga tao ay gumuho sa kalye, kabilang ang mga driver na sanhi ng isang serye ng marahas na pag-crash. Ang mga ospital at mga sistema ng komunikasyon ay nasobrahan at ang kwarantin ay sinimulan. Ang mga politiko at kawani ng pagsasaliksik ay lumikas sa Seoul at isinalin ang punong ministro na gumawa ng isang pampublikong anunsyo na lumalala ang panik sa budang. Si Inhe ay nananatili sa budang at sumama kay Jigo upang hanapin si Mirio. Natagpuan nila siya sa isang supermarket na nag-aagawan ang mga tao, kasama ang mga taong nagpapakita ng mga sintomas, habang sinusubukan ng mga pulis na mapigilan ang mga taong nagkakagulo. Nagawang makalabas ang tatlo bago bumaba ang mga steel shutter. Pinapadaan sila ni Inhe sa Seoul, ngunit tumanggi si Jigo. Natalikuran ang kanyang mga tungkulin at makipagtulungan kay Kyung-ub upang palayain ang mga nakakulong sa tindahan. Si Inhe at Mirio ay naabutan nila ang huling helikopter papunta sa Seoul. Ngunit si Mirio ay nagpapakita ng mga sintomas at tinanggihan silang dumaan. Sa gabi, ang kwarantin ng budang ay pinapatibay ng Republika ng Korean Army, mga puwersang reserba, United States Force of Korea, United States Air Force at ang KCDC. Ang populasyon ay inilipat sa isang kampo sa labas ng Kansyon Sports Complex. Ang mga nagpapakita ng mga sintomas ay karagdagang nakahiwalay sa isang nahawaang quarantine zone, IQZ, sa ilalim ng stadium upang makatanggap ng paggamot sa medisina, kahit na alam na ni Inhe na wala siyang lunas. Itinanggi niya si Mirio sa mga pagsusuri upang maitago ang kanyang karamdaman at panatilihin ang tunay na kalagayan ni Mirio upang hindi siya mahawaan ng iba. Sa ikalawang araw, si Moonjae ay natatagpuan sa isolation zone. Ang panukala ni Inhe na direktang ipasok ang kanyang mga antibodies sa isang pasyente. Ngunit lihim niyang sinisimulan ang isang pagsasalin kay Mirio na ang kalagayan ay lumala. Nang maglaon, ang kondisyon ni Mirio ay nakalantad at ipinadala siya sa IQZ. May kalungkutan sa kampo dahil sa pagkawala ng komunikasyon, mahirap na kalagayan sa pamumuhay, kumprontasyon sa mga gwardya na nakasuot ng gas mask, sporadic gunfire upang mapigilan ang mga ibon mula sa pagkalat ng sakit, at mga alingaw-ngaw na pinatay ang mga taong nahawaan. Ang pressure mula kay Leo Schneider ng WHO at mga politiko ay pinipilit ang Pangulo na sirain ang pangako na palayain ang mga walang impeksyon pagkatapos ng 48 oras at sumiklab ang away. At ang isang hawaan na sundalo ay pinatay ng isang opisyal, isang galit na galit at sinalakay ang IQZ. Nakita nila si Jigo na nagliligtas kay Mirio mula sa isang tumpok ng mga katawan na sinusunog
at naniniwala na ang mga nahawaan ay masusunog ng buhay. Si Inhe at ang kawani ng medisina ay tumakas sa karamihan. Ngunit pinatay ni Byungki si Munsai sa isang pag-atake ng pagpapakamatay upang makapaghiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagsimulang gumaling si Mirio at dinala siya ni Jigo patungo sa highway upang makita si Inhe. Gayunpaman, si Gokwan, isang taong nahawaan na nag-uudyok ng kaguluhan, na humantong sa armadong grupo patungo sa highway. Nalaman na si Mirio ay may mga antibodies. Nagpaputok si Gokwan kay Jigo na nagresulta sa isang nakakamatay na labanan ng baril sa pagitan ng mga manggugulo at mga sundalo. Itinago ni Jigo si Mirio ng buong pagaling. Sinubukan ni Gokwan na bigyan ang kanyang sarili ng pagsasalin ng dugo. Ngunit natuklasan at napatay sa pakikibaka ay Kyungkook. Tumakas si Mirio at itinulak sa harap ng mga nagkakagulo ng mga tao na humarap sa mga sundalo sa highway. Si Inhe ay kinunan habang sinusubukang pigilan si Mirio mula sa pagtawid sa linya ng pagdidikit. Ipinagtanggol ni Mirio ang kanyang ina at pinakiusapan na tumigil na sila. Inatasan naman ng Pangulo ang mga sundalo na tumayo at pinipilit ni Snyder na kansilahin ang isang airstrike. Si Mirio ay pinadala sa Seoul upang lumika ng isang bakuna, habang ang mga pangkat ng medikal ay ipinadala sa Budang. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye.